Ang magnanakaw na kakalabas lang mula sa likurang pinto ng bangko, ay nagmumura sa kasamahan niya. Sabi ko na sayo, hindi mo na kailangang barilin pa. Pagkasabi pa lang niya noon ay sinalubong sila ng ambush. Ang grupo ni Parker ay sumabak sa isang biglaang ambush. Sa sandaling halos mahuli na sila, ang $400,000 na nakuha nila ay bigla ring ninakaw. Nang makita ni Parker na tatakas na ang kabilang panig sakay ng sasakyan, agad siyang bumunot ng baril para habulin sila. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kalaban pala ay isang sibilyan lamang, na aksidenteng napadaan sa eksena kasama ang kanyang pamilya. Ngayon, titingnan natin kasama kayo ang isang pelikula. Aksyon-krimen na pinagbibidahan ni Mark Wahlberg, na pinamagatang Play Dirty, kung saan gaganap siya bilang isang walang awang magnanakaw. Ngunit dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari, napasabak siya sa isang laban para sa buhay. Para sa bilyon-bilyong dolyar na kayamanan mula sa isang lumubog na barko. Si Parker ng Espanya ay mapipilitang pangunahan ang kanyang grupo sa isang madugong labanan. Laban sa iba't ibang puwersa. Nagsisimula ang kwento sa isang maliit na bangko sa labas ng lungsod ng Los Angeles. Ang grupo ni Parker, na nakatakip ang mukha, ay isinasagawa ang pagnanakaw. Ngunit ang hindi inaasahan ay nangharapin ang baril at mga banta. Ang tagapamahala ng bangko ay mariing tumangging buksan ang kaha. Nagpapakita ng anyo ng isang matigas na ulo na hindi natatakot mamatay. Ang buong grupo ay hindi alam kung ano ang gagawin, at napansin ni Parker ang isang detalye. Ang tingin ng tagapamahala ay ilang beses na lumingon sa isang direksyon sa gitna ng mga bihag. Talaga, isang batang babaeng empleyado ang naroroon sa eksena. Ang taong hinahabol niya. Pagkatapos marinig ito, si Parker ay inutusan siyang suntukin ang katabing kasamahan sa harap ng lahat. Sa pamamagitan nito, kahit na kailangan niyang makipagkompromiso sa pagbubukas ng kaha, nanatili siyang mukhang matapang sa paningin ng kanyang kasintahan. Ang manager na nakarinig na nagbabanta siyang patayin ang taong mahal niya. Sa gitna ng kaguluhan ay naglakas loob na sumugod at sinuntok ang lalaking nakatayo sa tabi. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi ito magdudulot ng pagmamahal mula sa babae. Ang mukha ng manager ay naging napakasama. Nagsimulang maglagay ng pera sa kaha ang grupo ni Parker. Sa sandaling inakala ng lahat na maayos ang lahat, isang sasakyan ang tahimik na lumapit sa likurang pinto ng bangko. Ang nagmamaneho ay isa lamang ordinaryong asawa. Dahil ayaw niyang magbayad ng parking fee sa harap, nagtangkang pumasok siya diretso sa likuran. Ngunit nang itulak niya ang pinto at pumasok, bigla siyang nakarinig ng sigawan ng mga magnanakaw mula sa loob ng bangko. Natakot siya, agad niyang isinara ang pinto at nagmadaling bumalik sa sasakyan. Ikinwento niya sa asawa at mga anak na pinag-aagaw ang bangko. Ang asawa ay otomatikong gustong tumawag sa pulis, ngunit pinigilan siya ng asawa at kumuha ng baril. Mula sa sasakyan, perpekto, kukunin ko ulit ang mga magnanakaw. Ang lalaking nag-aakalang matalino ay nag-abang sa likurang pinto para salakayin ang mga magnanakaw paglabas nila. Nang buhatin ni na Parker at mga kasabwat ang supot ng pera at naghahandang umalis. Bigla siyang nagpaputok at inatake, at sa kaguluhan, ninakaw niya ang buong $400,000. Nagngalit si Parker at agad na hinabol ang sasakyang mabilis na tumakbo. Sa huli, bumangga ito sa harang ng racetrack at sumalpok sa gitna ng karera. Kahit na galit na pinapabilis ng asawa ang takbo, nakasunod pa rin si Parker. Sa wakas, ang sasakyan ay binangga ng isang nataranta na kabayo, at nawalan ng kontrol bago bumangga sa harang. Sa gilid ng kalsada, bumaba ang asawa at naghandang lumaban hanggang sa huli. Ngunit binaril sa ulo ni Parker sa pagitan ng mga kabayo. Tiningnan ni Parker sa loob ng sasakyan ang asawa at ang anak na nanginginig sa takot. Kinuha niya ang bag ng pera at naghagis ng isang tumpok ng salapi para sa kanilang mga kayusan. Pagkatapos, sumakay siya sa sasakyan ng kanyang kasabwat na kakadating lang. Nagmadali silang umalis sa Carahan, ngunit ang pagkakataong ito ay hindi naging maayos. Nakakuha lang ng 400,000 pero nagdulot ng casualty. Habang bumababa ang mood, ang miyembro ng team, na si Zen ay hinubad ang kanyang jacket sa harap ng lahat. Para maghanda sa pagligo, si Parker ay nakatitig sa kaakit-akit na katawan niya. Nang makita niyang ngumiti ito ng kaakit-akit, sa susunod na segundo, kumuha siya ng baril mula sa kanyang bulsa. At bigla siyang binaril ang mga miyembro ng team dahil sa pagkabigla. Halos sila ay mapatay sa isang iglap, sariwang dugo ay tumalsik sa buong silid. Si Parker lang, dahil sa kanyang matalas na kutob at mabilis na reaksyon, ay nabasag ang bintana at nagmadaling tumakas.
Hinabol siya ni Zen, handang pumatay sa isang bar. Si Parker ay tinamaan at nahulog sa bangin. Nang magising si Parker, nasa isang maruming motel siya. Ang kanyang sugat ay bahagyang binenda ng may-ari ng motel. Nang maisip niya na si Zen ay hindi lang nagtaksil at pumatay sa lahat ng kanyang mga kasamahan, kundi kinuha rin ang lahat ng ninakaw na pera ng mag-isa. Nag-alab ang galit sa puso ni Parker. Sumugod siya sa isang silid sa motel. Hindi pinansin ang magkasintahan na nag-iinitan sa loob. Diretsyong kinuha ang mainit na takor at ibinasag ang pader. Kinuha ang pasaporte at cash na matagal nang naitago sa lihim na lalagyan. Naghanda si Parker na umalis, nanumpa na hahanapin si Zen para maghayganti. Ngunit bago umalis, dumaan muna si Parker sa bahay ng matalik niyang kaibigan, upang personal na ibalita ang masamang balita sa asawa nito. Seryoso siyang nangako na mababawi niya ang pera at personal na ibibigay ang bahagi ng kaibigan sa kanya. Nang tatalikod na sana siya para umalis, biglang tinawag siya ng asawa ng kaibigan. Sinabi niya na sana ay mapatay mo ang kalaban para sa kanya. Nang simulan ni Parker ang paglalakbay para sa paghihiganti, ang amo ng bangko ay nakatanggap din ng balita tungkol sa pagnanakaw, dahil ang amang ito ay si Lozini. Siya pala ay isa ring pinuno ng isa pang grupo ng mga magnanakaw. Nang malaman niyang si Parker ang magnanakaw, agad siyang kinabahan. 3 taon na ang nakalipas, nagkasalubong na sila ng walang awang paraan ng pagpatay. Ang malamig at malupit na kilos ni Parker ay nagpapakilabot pa rin sa kanya hanggang ngayon. Nakakatakot, ngunit bilang pinuno ng gang, kahit may takot sa kanyang kalooban, hindi siya maaaring manatiling tahimik. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na habulin si Parker. Hindi niya inaasahan na ang pagkilos na ito ay magdudulot ng gulo. Nalaman ni Parker mula sa kanyang kaibigan na si Zen ay dating malapit na kaibigan ng isang Pranses na nagngangalang De La Paz. Upang pilitin itong magsalita tungkol sa kinaroroonan ni Zen, pinatulog niya ang driver ni De La Paz, at nagpanggap bilang ito upang maglatag ng patibong at kumuha ng impormasyon. Sa ilalim ng banta ni Parker, napilitan ding sabihin ni De La Paz ang katotohanan. Si Zen ay dating miyembro ng Elite Guard ng isang diktador sa Timog Amerika, at ngayon ay malamang na nagtatago siya sa isang hindi pa tapos na gusali sa New Jersey. Ngunit bago pa man masabi ni De La Paz ang eksaktong lokasyon, ang kanilang sasakyan ay binangga ng isang mabilis na sasakyan. Pagkatapos, isang grupo ng mga armadong tao na may accent sa Timog Amerika ang pumalibot sa sasakyan. Ngunit hindi inaasahan, nagpanggap si Parker na nahimatay. Isang taong dumadaan ay nagre-record ng magandang sandali para i-post sa TikTok, ngunit dahil nabunyag ang kanyang kinaroroonan ay agad siyang pinaputukan. Si De La Paz sa loob ng sasakyan ay tinamaan ng machine gun na parang pinag-iihawan. At sa sandaling iyon ay naalala ni Parker ang driver na nakakulong sa trunk ng kotse. Ang driver na ito ay isang part-time bodyguard. Kahit hindi niya alam ang sitwasyon ay matatag niyang hinugot ang kanyang baril, na nakatago sa kanyang pantalon upang lumaban sa mga umaatake. Sa huli ang matapang na driver na ito ay niyakap ang kaaway hanggang sa mamatay sila. Nang mawala ang usok ng baril ay saka pa lamang lumabas si Parker sa sasakyan. Nakita lang niya ang mga bangkay na nakakalat sa lupa. Ang tanging nakaligtas ay ang driver, na bumangga sa kanilang sasakyan kanina. Malamig na binaril ni Parker ang binti nito. Pagkatapos ay kinuha ang isang sasakyang nakaparada sa tabi ng kalsada at mabilis na umalis. Nang makarating ka sa gusali na nakuha mo mula sa driver, si Zen ay nakikipagtalo ng matindi sa isang estranghero. Halatang nagulat siya sandali nang makita niya si Parker. Ngunit sinabing naubos na niya ang lahat ng pera. Napansin ng lalaking nasa tabi niya ang galit sa mga mata ni Parker. Nagpanik na sinubukang bunutin ang baril ngunit walang awa siyang binaril ni Parker. Nagulat si Parker nang marinig na nawala na ang lahat ng pera. Hindi lang niya gustong maghayganti para sa kanyang mga kasamahan kundi gusto rin niyang bawiin ang perang pag-aari nila. Ngayon, agad na nagdilim ang kanyang mukha. Nang makita iyon, nagmadaling ipinaliwanag ni Zen na ang namatay na lalaki ay may kinalaman sa isang mas malaking misyon. Hawak niya ang oras at ang ruta ng isang armored truck na may dalang 4 na milyong cash ngunit ang malamig na tingin ni Parker. Nabunyag ang kasinungalingan niya, nagbago na naman ang sinabi si Zen na ang tunay na target ay ang mansyon ng isang mayamang plutocrate na ang lalaking namatay ang nagtataglay ng security code. Ngunit sa kasamaang palad, muling nabisto ni Parker ang kasinungalingan niya. Alam na hindi na siya makakapagpanggap pa, napilitan si Zen na sabihin ang nakatagong katotohanan.
4 na buwan na ang nakalipas ng aksidenteng makahanap ang bansa niya ng isang lumubog na barko mula sa Espanya. Sa kanilang karagatan, ang lumubog na barkong ito ay tinatawag na Lady Antero. Ito ay isang labi mula pa noong ika-15 siglo, at masasabing napakalaki ng halaga nito. Ang halaga nito sa arkeolohiya pa lang ay lumampas na sa gross domestic product ng kanilang bansa. Ang lumubog na barko, sa loob lamang ng isang gabi, ay nagbigay sa kaba ng yaman ng $1 bilyong. Halagang sapat sana para iligtas ang napakaraming tao na naghihirap sa kahirapan at paghihirap. Ngunit ang diktador na presidente ay walang hanggan ang kasakiman. Nais niyang angkinin ang kayamanang ito para sa sarili niya. Ipinahayag niya na dadalhin niya ang kayamanan sa Amerika, upang ipamalas sa United Nations bilang pagpaparangal sa bansa. Ngunit sa katotohanan, ito ay pagnanakaw, at sa ilalim ng pagbabantay, nais niyang lihim na nakawin ito habang dinadala. Sa atin lahat mapupunta ang lahat ng pagkalugi, at siya lang mag-isa ang makikinabang sa napakalaking kayamanang iyon. Ang misyon ni Zen ay makuha ang kayamanang ito. Bago pa man ang presidente, matapos marinig ito, bagamat nag-alinlangan si Parker. Ngunit ang nakakakilabot na halaga ay nagpatibok din sa kanyang puso, at ang hindi nila alam pareho ay, ang sindikato ni Lozini ay inaabangan din ng kayamanang ito. Ang pinakamahalagang bagay sa lahat ay isang estatwa ng pinuno, isang dambuhalang estatwa na puno ng hiyas, nagkakahalaga pa lang ng $500 milyong. Plano nilang agawin ang pangunahing estatwa, at ibenta ito sa pinakamayamang bilyonaryo sa Amerika. Dinala ni Zen si Parker sa base ng organisasyong kalaban na kinabibilangan niya. Upang harapin ang nalalapit na kaguluhan, naghahanda sila ng peking pangunahing estatwa bilang kopya. Ang lalaking may hawak ng impormasyon ay patay na, naghanap sina Parker at Zen sa kasintahan nito. Gusto nilang makuha ang impormasyon mula sa kanya, ang lalaking ito, matapos malaman na pinatay ang kanyang kasintahan. Labis na nasaktan at madaling nagbigay ng impormasyon, ay maaaring nakatago sa mga laruan sa itaas. Hindi pa nakakaakyat si Parker sa itaas, binabantayan ni Grofield sa labas. Nakita niya ang mga tauhan ni Lozini na dumarating at nagmadaling nagbigay ng babala. Ang mga alipores ni Lozini ay dumating din dahil sa impormasyong iyon. Habang nag-uusap, ang lalaki ay labis na nalulumbay, at inatake ng atake sa puso at bumagsak sa lupa. Sinabi ni Zen na siya ay doktor, at sinamantala ang pagkakataon upang lihim na abutin sa ilalim ng mesa. Kinuha ang baril na itinago ng lalaki. Sinamantala ni Parker ang kaguluhan para umakyat sa itaas ngunit hinarap siya ng isang buong kabinet ng mga stuffed toy. Napilitan siyang punitin ang bawat isa para maghanap. Sa wakas, nakahanap siya ng isang nakarolyong papel sa loob ng isang stuffed toy. Ngunit sa sandaling iyon, si Kincaid, ang kanang kamay ng sindikato ni Lozini, ay sumugod. Bagamat mahusay sa pakikipaglaban si Kincaid, mas mababa pa rin siya ng kaunti kay Parker. Nang makita niya ang sasakyan ng pulis sa ibaba, pinayuhan ni Parker si Kincaid na huwag gumawa ng ingay. Pagkatapos ay walang sinabi, ibinagsak niya ito mula sa itaas. Sa wakas nakuha ni Parker ang impormasyon tungkol sa paglipat ng kayamanan. Ang kayamanang ito ay ihahatid sa pamamagitan ng tren, at ang tunay na pagkakataon ay nasa taong nasa loob ng riles. Na matagal nang nasuhulan, hindi nagtitiwala si Parker sa mga kalaban ni Zen. Kaya't nagbuo siya ng sarili niyang grupo. Gagamitin nila ang taong nasa loob para pabilisin ang tren. Pagkatapos ay sisirain ang automatikong sistema ng seguridad sa riles. Sa istasyon habang tumatakbo ang tren sa mataas na bilis, ay mawawalan ng kontrol at babagsak sa isang kurbada, sa isang mapanganib na lugar at hihintayin na lang nila doon. Mabilis na kinuha ng aksidente ng truck ang kayamanan sa tren. Ngunit nang dumating ang gabi, isang tagasunod, na dating kasamahan ni Zen ay tahimik na nagpunta sa lugar. Hindi niya matanggap na pinili ni Zen na ipagkanulo ang organisasyon, at lalong hindi niya matanggap na nahulog siya sa yakap ni Parker. Upang parusahan ang karibal na ito, gumawa siya ng kalupitan. Nang magising si Parker, nakita niyang nakakadena siya. Hubad sa isang bakal na poste sa labas ng bayan, ang malamig na hangin ay may dalang malamig na nyebe, na ginawang manhid ang buong katawan niya, ngunit ang lalaking iyon ay walang awa, at inutusan ng kanyang mga kasabwat na buhusan siya ng malamig na tubig na may yelo. At ibinunyag na sila mismo ang nakipag-ugnayan sa Lozini Gang, at ibinigay ang lokasyon ni Parker. Nang marinig ito ni Parker, siya ay natakot, at agad na nagmura ng malakas, sinasabing ang mga taong ito ay naguhukay ng sarili nilang libingan. Dahil kung ibibigay talaga nila siya kay Lozini,
mahihirapan din silang makatakas ng buhay. Sa simula, inakala lang ng lalaking iyon na nagbabanta si Parker. Ngunit hindi nagtagal, may narinig silang ingay ng makina ng kotse mula sa malayo. Ang mga kasabwat niya ay lumabas para mag-imbestiga, hindi nila inaasahan na pagkalipas ng ilang sandali ay may narinig na sigawan, na nakaririmarim at pagkatapos ay natahimik. Sa puntong ito, napagtanto ng lalaki ang bigat ng sitwasyon at nagpanik na tinanggal ang kadena ni Parker. Sinundan din ni Zen ang lokasyon mula sa lumang telepono, na iniwan ng kanyang kasintahan para hanapin sila. Ang dalawa ay nagkita muli at hindi pa man sila nakakatigil sa pag-aaway. Napansin na ni Parker ang isang anino na kumislap sa kagubatan. Ang dating kasintahan ni Zen ay magpapasalamat sana kay Parker dahil iniligtas siya, ngunit hindi inaasahan na sa susunod na segundo ay itinulak siya ng kabilang panig para maging panangga. Nang marinig ni Parker ang boses ni Lozini sa tawag ng mamamatay tao, nag-init ang ulo niya dahil pinatay ang mga tauhan niya. Ngunit idineklara niyang siya ang nanalo sa pagkakataong ito dahil inilipat na niya ang schedule ng pagpapadala ng kayamanan sa gabi na. Agad na nakipag-ugnayan si Parker sa grupo para ipaalam na kailangan nilang isagawa ang plano ng mas maaga. Ngunit hindi niya inaasahan na lasing na pala ang mga kasamahan niyang hindi mapagkakatiwalaan. Wala nang magawa si Parker kundi ang maging matigas at utusan sila na kumilos. Si Stan ang inatas ang maghanap ng sapat na laking truck. Si Grofield naman ang magwasak sa automatikong kagamitan sa seguridad sa riles ng istasyon. Si Maki at ang babaeng si Grace ay nagpanggap na mga tauhan ng seguridad ng riles. At sinubukang pasukin ang control center, ngunit mabilis na nagkaroon ng problema ang plano. Ang taong nasa loob ng control center ay nakaramdam na may hindi maganda. Tinanggihan niya silang papasukin at nagbunat pa ng baril para pagbantaan ang ibang kasamahan. Si Stan naman ay nagdulot ng kaguluhan dahil sa pagkalasing. Nang magnakaw siya ng sasakyan, nakatulog siya sa gitna mismo ng driver's compartment. Kaya't kinailangan pa siyang gisingin ng driver ng truck, at tinanong siya kung bakit ito natutulog sa kanyang sasakyan. Ang especially iya sa control center ay nagsimulang magsisi. Dahil sa pera kaya siya napunta sa ganitong sitwasyon, ngunit habang nag-aalangan siya, isang matapang na empleyado ang sinamantala ang kanyang pag-aalinlangan. Nang tahimik na binuksan ang switch ng pinto ng control center. Mula sa pagiging bayani, bigla siyang naging kasabwat sa pagnanakaw, na nagpangaanga sa lahat, ngunit muli itong nangyari. Ang control panel ay hindi tugma sa blueprint, hindi niya mahanap ang pindutan para pabilisin ang tren. Nag-aaway silang dalawa sa harap ng maraming bihag. Isang empleyado na hindi na nakatiis ay nagpaalam sa kanila na ang maliit na keyboard ay nasa kanang kamay. Matagumpay na nakumpleto ang plano para mapabilis ang tren. Ngunit hindi pa nakakarating si Grofield sa posisyon ng safety device. Tumalon siya sa platform at tumayo sa gitna ng riles anuman ang mangyari. Handa na siyang bumaril para sirain ang device ngunit dahil sa tensyon at pagkalito, biglang nahulog ang baril mula sa kanyang kamay at nahulog sa siwang. Wala na siyang nagawa kundi gamitin ang kanyang mga kamay para sirain ang matibay na safety device na iyon. Habang umuugong ang tren na papalapit na ang malalaking ilaw nito ay parang orasan na nagbibilang pababa. Ang kamatayan ay papalapit na kay Grofield, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas. Sa huling sandali, tuluyan na niya itong nasira. Dumating sina Parker at Zen sa itinakdang lokasyon ayon sa plano. Tahimik nilang hinintay ang paglitaw ng target, ngunit mabilis na sumugod ang tren. Ngunit hindi ito sumalpok tulad ng inaasahan, sa halip ay nalampasan nito ang kurbada. Agad na napagtanto ni Maki na may mali. Dali-dali niyang ipinaalam sa kanyang mga kasamahan na harangin ito sa matalim na kurbada sa istasyon. Susunod, si Grofield ay nagmaneho ng isang motorsiklo sa shortcut at mabilis na nagtungo doon. Ngunit hindi inaasahan, habang hinahanap ang kagamitang pangkaligtasan, ay nabangga siya ng lasing na si Stan. Hindi pa man nakakabawi si Stan mula sa pagkagulat. Matapos tamaan ang kasamahan, ang sasakyan ay bumangga sa poste ng bakal na naglilimita sa taas, na nakakuha ng atensyon ng isang kalapit na sasakyan ng pulisya. Sa gitna ng paulit-ulit na tawag ni Parker, sa wakas ay nagising si Grofield. Itinutok niya ang baril at nagpaputok ng walang patumangga sa kagamitang pangkaligtasan. Sa ilalim ng riles, kasabay ng mga nagliliparang kislap, ang kagamitang pangkaligtasan ay nasira sa huling sandali. Pagkatapos noon, sumalpok ang tren sa susunod na kurbada. Ngunit napansin ni Parker na ito ay isang napakataas na tulay. Kasabay ng matinding tunog ng pagkiskes, nawalan ng kontrol ang tren at lumihis sa riles.
Ang malaking katawan ng tren ay bumagsak mula sa tulay. Mabilis na kumilos si Zen, mariin niyang inikat ang manibela, umatras ang sasakyan, at si Grofield. Sa motorsiklo ay halos matabyunan ng bumagsak na katawan ng tren. Salamat sa husay ni Zen sa pagmamaneho, nakaligtas ang dalawa. Gayunpaman, nang buksan nila ang container para kunin ang napakahalagang kayamanan. At nakita nilang nakakakilabot na puro bato lang pala ang laman. Nang magkagayo'y naintindihan ni Parker na naunahan na sila ni Lozini at umalis na. Ang tunay na kayamanan ay iniwan lang ang bitag na ito para sila mismo ang magpasilbi. At hindi nagtagal, dumating ang mga tauhan ni Lozini na parang nagliparang bubuyog. Kasunod nito, dumagsa rin ang maraming pulis na nakabalita, kaya nagmadali silang lahat na makalusot sa mga humahadlang. Ngunit dahil nasira ang gulong nila sa aksidente, kaya natrap sila sa kanto sa gitna ng panganib. Isa pang sasakyan ng pulis ang biglang bumilis, at bumangga diretso sa sasakyan ng pulis na pumapalibot sa kanila. Nagulat si Parker nang mapagtanto na si Stan pala ang nagnakaw ng sasakyan ng pulis. Para sa reinforcement, sa ilalim ng kanyang pagtatago, sa wakas ay nakatakas ng ligtas ang grupo. Nabigo ang plano ngunit hindi naman nawalan ng pag-asa si Parker. Kalmado siyang nagplano na humanap ng ibang paraan para makalusot. Itinutok niya ang pansin sa bumili ng estatwa, si Kincaid, na itinapon niya mula sa bintana, na hindi namatay kanina at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Ang kasintahan niya ay laging nasa tabi ng tauhan ni Kincaid. Nagulat nang makita ang maraming tao na nagtitipon sa ibaba. Nang itanong niya, nalaman niyang may isang taong nakatakip ang mukha na nagbabalak tumalon. Sa bubong ng gusali, ang tauhan ay nag-ingat, nagbunot ng baril at lumapit para pigilan. Ngunit hindi inaasahan na ito pala ay bitag ni Parker. Sinamantala ni na Parker at ng kanyang mga kasamahan ang pagkakataon para magpalit ng uniforme ng pulis. Madali silang nakapasok sa silid ng pasyente ni Kincaid. Si Kincaid, dahil itinapon siya ni Parker mula sa itaas kanina, ay nakaramdam ng takot. Ang psikolohikal na trauma ay nagdulot sa kanya nang halos hindi niya kayang tingnan ng diretso si Parker. At mabilis na isiniwalat ang pangalan ng bumili, ngunit limitado ang impormasyong nakuha niya. Hindi niya alam ang eksaktong address ng kabilang partido, ang kasintahan sa tabi niya. Ay naghanap sa social media ng bumili, at madaling nahanap ang pinakabagong post na inilathala ng bilyonaryong ito. Nagtukoy ng lokasyon sa isang mamahaling restaurant, si Parker at ang kanyang mga kasamahan ay sumunod sa pahiwatig patungo sa isang restaurant, at dinukot ang bilyonaryong bumili. Ngunit direkta naman ang sagot ng kabilang panig. Inamin niyang hindi pa niya nakuha ang estatwa ng pinuno. Ayon sa alam niya, inilipat na ito ni Mang sa isang gold vault. Tinawag na hindi matitinag, agad na nagpa siya si Parker na hatiin sa dalawang grupo. Para si Stan ang magbantay sa bilyonaryo, habang siya at si Grofield ay pupunta sa vault ng ginto para mag-imbestiga. Hindi nila inaasahan na pagkaalis nila, ay nag-on si Stan ng non-stop talking mode, na ikinairita ng bilyonaryo. Hindi nagtagal, siya mismo ay nakatulog dahil sa pagod sa upuan. Nang makita ng bilyonaryo ang pagkakataon na hindi dapat palampasin, mabilis siyang nakawala sa pagkakagapos, tumakas mula sa restaurant, at agad na nagbigay ng ulat kay Lozini. Nang inag sa galit si Lozini at pinangunahan ang kanyang mga tauhan sa pagmamadaling pagpunta sa gintong yungib buong magdamag. Sa daan, ipinagmalaki pa niyang hindi masisira ang pintuan na iyon. Ngunit pagdating nila, ang bumungad sa kanila ay isang pintuang pinasabog. At ang estatwa ng pinuno ay nawala na sa loob ng yungib. Nang makita niyang papalayo na si Parker sakay ng sasakyan, agad na inutusan ni Lozini ang kanyang mga tauhan na habulin ito. Sa matinding labanan, aksidenteng nahulog si Parker mula sa sasakyan. Napalibutan siya ng mga tauhan ni Lozini mula sa lahat ng panig sa kritikal na sandaling iyon. Dumating si Zen sa tamang oras at nagpaputok ng baril upang iligtas siya. Sa kabilang banda, si Grofield habang sinisira ang harang, ay aksidenteng nahulog ang estatwa ng ulo ng tren mula sa sasakyang nasa likuran, at muling napunta sa kamay ni Lozini. Mabilis na dinala ni Lozini ang estatwa ng ulo ng tren sa mansyon ng bilyonaryo, at agad na natapos ang transaksyon sa gabi. Labis na nasiyahan ang bilyonaryo, habang hinahaplos ang mga hiyas na nakalagay sa estatwa, na may masayang mukha, ngunit sa sandaling iyon, biglang lumuwag ang isang hiyas at nahulog. Nang yumuko siya upang pulutin ito, natuklasan niya ng may sindak na may nakaukit na pangalan ng tatak sa likuran. Malinaw na ang estatwa ng ulo ng tren na ito ay peke. Habang siya ay natigilan, ang diktador na presidente ay dumating kasama ang kanyang mga piling gwardya.
Handang kunin ang rebulto, na alam niyang peke. Galit na galit ang presidente. Dahil akala niya niloloko siya ni Lozini gamit ang murang bagay. Nang oras na iyon, napagtanto ni Lozini na siya ay naloko. At mabilis na inutusan ng kanyang grupo na bumalik sa vault dahil ang lahat ng ito ay ganti pala ni Parker na lihim na nagpalit ng code sa pinto ng vault. At sinadyang sirain ang ibang mga pinto upang lumikha ng isang peking eksena. Ginamit nila ang peking estatwa ng ulo ng tren na ginawa ng mga kalaban para ipagpalit. At itago ang tunay sa loob ng vault ng ginto. Nang maghahanda na sina Parker at ang kanyang mga kasamahan na ilabas ang tunay na estatwa ng ulo ng tren. Si Lozini ay dumating na may maraming tao at ipinagmalaki ang kanyang tagumpay. Ngunit itinaas ni Parker ang remote control sa kanyang kamay. Ang tunay na estatwa ng ulo ng tren ay may nakalagay ng pampasabog. Kung magpapaputok si Lozini, pipiliin niyang mamatay kasama nito. Sa kabilang banda, habang inililigtas ni Zen at ng kanyang mga kasamahan si Stan, bigla nilang narinig ang sunod-sunod na putukan sa labas. Inakala ni Lozini na ang kanilang panig ang pumapatay sa grupo ni Parker. Ngunit hindi niya alam na ang mga ito pala ay ang mga gwardya ng presidente. Maayos na inayos ni Parker ang lahat para magamit ni Zen ang koneksyon. Upang maghatid ng balita sa panig ng presidente ngayon, si Lozini ay lubos nang nakaintindi na ang kanyang organisasyon ay nasa dulo na ng kanilang mga landas. Sinubukan niyang makipagnegosasyon pansamantala kay Parker ngunit hindi niya inaasahan na walang pag-aalinlangan ang kabilang panig na pinindot ang detonator. Kasabay ng isang malakas na pagsabog ang $500 milyong halaga ng eskulturang ulo ng tren. Naging abo sa naglalagablab na apoy hindi maintindihan ni Lozini kung bakit ginawa iyon ni Parker. Hindi mo sinabi na hindi ko kayang talunin ang isang buong malaking organisasyon, hindi ba? Nagawa ko na iyon. Pagkatapos ay umatras ang lahat mula sa vault ng ginto kinabukasan, kumalat ang balita sa lahat ng dako. Puno ito ng mga kritisismo mula sa mga bilyonaryo tungkol sa madilim na transaksyon sa pagitan ni Lozini at ng presidente. Hindi nila alam na si Parker at ang kanyang mga kasamahan ay tahimik na nagkagulo sa buong laro. Inilabas ni Parker ang isang bag ng mga hiyas na kinuha niya mula sa eskulturang ulo ng tren. Dati, hinati niya ito para sa grupo bilang gantimpala, ngunit nang si Zen na ang pagkakataon. Tinawag niya ito ng hiwalay sa kabilang silid, kahit na nagtulungan sila ng mahusay sa pagkakataong ito. Kahit pa nagligtas sila ng buhay ng isa't isa, sa kaibuturan ng puso ni Parker ay nakaukit pa rin ang pangako niya sa asawa ng yumaong kaibigan. Nagbigay din si Parker ng bahagi para sa asawa ng yumaong kaibigan niya. Tinanggap din ito ng babae at binanggit si Zen. Kinumpirma ni Parker na tinupad niya ang pangako niya sa asawa ng yumaong kaibigan. Sana ay mabayaran ito ng halagang ito para sa kanya. Nagtatapos dito ang kwento, ngunit matalinong nag-iwan ang direktor ng bukas na pagtatapos. Ibinigay ang huling sagot sa mga manonood upang sila na ang mag-isip at magpaliwanag. Sa huli, aatake ba si Parker kay Zen? O susundin pa rin niya ang orihinal na panunumpa? Lahat ay naging misteryo. Ang halaga ng isang pelikula ay nasa reputasyon. At ang halaga ng isang review ng pelikula ay nasa damdamin. Nagtatapos na ang kwento natin ngayon, salamat sa inyong panonood. Ano sa palagay ninyo ang pelikulang ito? Mag-comment kayo sa ibaba.